Isa na siguro tong chapter na to na pinaka nakakalungkot na nangyari na mahihintulad natin sa chapter ng pagkamatay nitong si Ace sa harapan mismo nitong si Luffy. During that time nga ay napakaraming nalungkot sa community ng One Piece. At ngayong latest chapter nga, which is chapter 1103, ay ganito nga rin yung nangyari kay Kuma. Inakala nga natin sa mga nagdaang chapter na talagang nasira na yung program na itong si Kuma, dahil nakita nga natin na pumunta tong si Kuma sa Red Port at nakausap nga din to ni Dragon. Pero ang pinakainahanap pala na itong si Kuma ay itong si Jewelry Bonnie. Ngayon nga ay i-breakdown natin itong bagong labas na chapter ng One Piece. Matagal-tagal nga tayong hindi nakagawa ng chapter review, kaya naman kung handa na nga kayo sa mainit na chapter na to, ay huwag niyong kalimutan na i-follow yung Facebook page natin. Nagsimula nga tong chapter 1103 ay kay Bonnie at Vegapunk. Dito nga ay narealize ni Jewelry Bonnie yung totoong nangyari sa buhay netong si Kuma. Natanong nga dito ni Vegapunk kung nakita daw ba ni Bonnie yung nangyari kay Kuma. Sinabi naman dito ni Bonnie ay oo. At bigla kang nasabi dito ni Vegapunk ay hindi niya nga raw natupad yung promise niya kay Kuma. At makikita nga natin dito na biglang niyakap ni Bonnie itong si Vegapunk. Sa pagyakap nga ni Bonnie dito ay talaga namang humagulgol nga to ng iyak sa harapan ni Vegapunk. At nagsasorry nga rin siya kay Vegapunk. Alam naman natin na matagal ng target ni Bonnie itong si Vegapunk. In fact ay gustong niya pa nga tong patayin. Pero nung nalaman nga ni Jewelry Bonnie yung katotohanan, ay narealize niya mismo na talagang yung mismong nag-sacrifice ay itong si Kuma. At sa 10th birthday nga na itong si Bonnie, ay meron ngang iniwan itong si Kuma kay Vegapunk na sapphire necklace. At nasabi nga dito ni Vegapunk ay sinabi nga raw sa kanya ni Kuma ay isa nga raw yung protective charm. At dagdag pa nga dito ni Vegapunk ay hindi nga raw siya makapaniwala na sa loob ng 2 taon ay napakalaki ng pinagbago ng batang yon. At nasabi naman dito ni Bonnie ay ang tinutukoy daw ba ni Vegapunk ay itong si Straw Hat. At itong si Luffy nga raw ay anak ng mabait na kaibigan ng tatay niya. At sa mga ayon naman dito itong si Vegapunk. Nasabing nagkataon pa nga raw na sabay itong si Bonnie at Luffy na pumunta dito sa Egghead Island. At talagang kakaiba nga raw talaga yung tadhana. Napakaraming nangyari nga raw sa Egghead Island. Ang Straw Hat Pirates nga raw ay niligtas yung buhay niya. At dagdag pa nga ni Vegapunk ay ipapaliwanag niya nga raw lahat kay Bonnie. Kaya naman kumalma nga raw muna itong si Bonnie. At bigla nga ditong humingi ng tawad itong si Vegapunk kay Jewelry Bonnie. At nasabing wala nga raw siyang kwenta. At ginagawa niya lang naman daw yung trabaho niya bilang scientist. At nasabi naman ni Bonnie ay talagang nagkamali nga raw talaga itong si Vegapunk. Dahil yung totoong kalaban nga raw talaga nila dito ay itong world government. At balik naman sa present storyline. Dito nga ay hawak-hawak ni Saturn itong katawan ni Bonnie. At maliban pa nga dyan ay nakatutok na rin kay Bonnie itong mga baril ng mga marines. Nasabi nga dito ni Saturn ay ang tatay nga raw ni Bonnie, which is si Kuma, ay patay na nga raw. At makikita nga natin itong si Sanji, Frankie, Vegapunk na hindi pa rin makagalaw. At itong si Luffy naman ay talagang drain na drain at naghahanap ng pagkain. At makikita naman natin itong si Admiral Kizaru na inaalala niya itong si Sentomaru at Jewelry Bonnie. At nasabi naman ng ibang mga tao nung makita nila itong newspaper ay ang Sig nga raw at ang Emperor ay napaka-imposibleng hindi magkaroon ng mamamatay. Ang skill nga raw neto ay mas malaki pa sa nangyari during Ohara incident. At sana nga raw talaga ay maging safe itong si Dr. Vegapunk. At pinapakita naman itong si Dragon. Natanong nga dito ni Dragon kay Ivankov ay kung may natira pa raw ba talaga sa pag-iisip na itong si Kuma. Nasabi naman dito ni Ivankov ay mukhang pagpunta nga raw ni Kuma sa Marijoa ay isang paghihiganti lang. Pero sa ngayon nga raw ay talagang ibang-iba na itong si Kuma. At lipat naman kay Bonnie. May kita nga natin dito itong si Jewelry Bonnie na talagang galit na galit kay Saturn. Nasabi nga dito ni Bonnie ay wala nga raw siyang pakialam kung mamamatay siya dito. Ang gagawin niya nga raw talaga sa ngayon ay patayin itong si Saturn. At dyan na nga umatake itong si Bonnie ng distorted future Nika. At dahil nga sa sinabi na itong si Bonnie ay nagulat itong si Saturn. Dahil narinig niya nga yung pangalang Nika. At sa pag-atake nga rito ni Bonnie ay hindi man lang tumalabto kay Saturn. At nasabi na nga lang dito ni Bonnie sa sarili niya ay ganun daw ba talaga siya kahina. At bigla nga ulit piniga ni Saturn itong si Bonnie. At nasabing anak nga raw talaga to ni Kuma. Dahil alam din daw ni Bonnie ang pangalang Nika. Hindi nga raw alam ni Bonnie ang totoong appearance ni Nika. Itong new white form nga raw ni Luffy, which is si Nika, ay hindi nga raw konektado kay Bonnie. At yung bagay nga raw na to ay talagang nakakadismaya para sa kanya. At makikita naman natin itong si Luffy na tuloy-tuloy yung kain. At dahil nga dito ay napasabi itong si Saturn na mananagot nga raw kung sino yung gumawa niyan. At nag-utos nga bigla itong si Saturn na lagyan ng sea stone itong si Luffy. At dyan na nga nagkilusan itong mga marines. At pinapakita naman itong si Kizaru. Base nga sa pagpapaita kay Kizaru ay mukhang nagdadalawang isip nga siya dito. At nasabi naman dito ni Bonnie ay hindi niya nga daw magawang makontrol yung edad niya na kasing edad na itong si Saturn. At bigla nga ditong nasabi ni Saturn
ay nagkandak nga raw sila dati ng isang experiment sa isang baby. In-extract nga raw nila yung isang devil fruit at hindi diretsong pinakain sa bata. Ang eksperimento nga raw na to ay matatawag ng success pero useless. Dahil habang nalalaman nga raw ng batang to yung patungkol sa future, ay mas lalong humihina yung devil fruit niya. Meaning ay habang mas lumalalim yung kaalaman ni Bonnie patungkol sa kanyang devil fruit tulad nitong future, ay mas lalong humihina yung mga atake niya. At may kita nga natin dito itong si Kuma na lumilipad papuntang Egghead Island. At dagdag pa nga rito ni Saturn ay ang pinaniniwalaan daw nilang Nika ay ang alamat na gusto nilang paniwalaan. At nasabi naman ni Bonnie ay talagang pinaniniwalaan niya nga raw itong si Nika. At tinahanap niya nga raw talaga to simula pa nung naging cyborg itong si Kuma. At nasabi naman ni Saturn ay mukhang nagdadalawang isip na nga raw itong si Bonnie kung nag-i-exist ba talaga itong si Nika. At dagdag pa nga dito ni Saturn ay pinasa nga lang daw ni Kuma yung kaalaman niya patungkol sa walang kwentang Nika kay Bonnie. Nasabi nga daw dati ni Kuma na gusto niyang iligtas yung mga tao na katulad ng ginawa na itong si Nika. Nabanggit pa nga dito ni Saturn yung patungkol sa nanay ni Bonnie, which is si Jeannie. Nasabi nga ni Saturn ay dinala nga raw itong si Jeannie si Marijoa para gawing number 8 wife. Pero ginawa nga lang daw ni Saturn dito na gawing drug experiment itong si Jeannie. Katulad nga raw ng ibang failure ay nagkaroon din daw to ng Sapper scale. At alam nga din daw ni Saturn na magiging mahina yung resulta. Pero hindi niya nga daw inakala na malilipat to kay Jewelry Bonnie. At maya maya nga lang ay biglang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Bali nagulat nga yung ibang mga Marines dito at lipat nga ulit kay Bonnie. Dito nga inapaiyak itong si Jewelry Bonnie sa mga sinabi na itong si Saturn. At makikita naman natin itong si Vegapunk na galit kay Saturn. At nasabing si Saturn daw pala yung may kagagawa ng lahat ng pagkaubos ng pamilya nila. At ayan nga daw pala yung reason ni Kuma para ipagpalit niya yung buhay niya. At ginamit pa nga raw ni Saturn itong si Kuma bilang bargaining chip. At yung responsable nga daw pala sa bagay na to ay itong si Saturn. At nasabi na nga lang dito ni Saturn ay wala nga raw siyang pake sa mga nararamdaman ng mga insektong nasa harapan niya. At pinapakita naman itong si Kuma yung napakatinding pagsabog pala na nangyari kanina ay ito yung pagdating ni Kuma. Dito nga ay gulat na gulat itong mga Marines. At bigla nga dito nag-report tong isang Marines kay Saturn na meron nga raw nakapasok. At ayan nga raw yung former warlord na si Bartolomeo Kuma. Hindi nga raw gumagana itong authority chip kay Kuma. At dahil nga dito ay nagulantang itong si Saturn. At nasabing paano raw ba nakarating itong si Kuma sa lugar ng Egghead. At may kita naman natin itong si Kuma na patuloy na tumatakbo papunta kala Bonnie. Kahit na pinagbabaril nga siya dito at pinapasabugan ng mga basuka, ay parang wala nga lang to kay Kuma. At nagawa nga dito ng mga Marine na babagsakin itong si Kuma. Pero at some point nga ay nagawa pa ding makatayo na itong si Kuma. At bigla nga ditong sumigaw itong si Bonnie. At sinabi niya nga rito na mas better nga raw talaga na mamatay siya ngayon. At sabay humingi nga to ng tawad kay Kuma. At bigla na nga ditong nag-utos itong si Saturn sa mga Marines na pasabugin nga raw yung ulo na itong si Bonnie. Pero at that time nga ay bago pa magawa ng mga Marines na barilin itong si Bonnie ay pinasabog nga ni Kuma itong mga nakpaligid kala Saturn ng mga Marines. At dahil nga dito ay biglang binalibag ni Saturn itong si Bonnie. At dito nga ay gagamitan ni Saturn itong si Bonnie gamit itong napakatulis ng galamay. Pero bago pa nga tamaan itong si Bonnie ay bigla nga ditong dumating itong si Kuma at sinalo niya nga rito yung pag-atake ni Saturn. So sa part nga na to ay talagang parehong-pareho sa nangyari kay Ace during Marineford War. Dahil nga dito ay mas lalong humagulgol ng iyak itong si Bonnie. At dyan na nga hinugot ni Kuma ng buong lakas itong galamay ni Saturn. Sa paghugot niya nga rito ay hindi niya nga ito binitawan at magpapakawala nga dyan ng isang matinding blow itong si Kuma kay Saturn. Pero bago nga yan tumama ay dyan na nga nagtatapos itong chapter 1103 ng One Piece. So talagang isa nga itong nakakalungkot na part para kay Bonnie. Dahil sa mahabang panahon ng pagsasakripisyo ni Kuma ay ngayon nga lang mismo lahat-lahat nalaman ni Bonnie yung patungkol kay Kuma.